I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe. Hi everyone, it's me again. Ayun, nako guys. Alam niyo naman ang Pangulo, naglilibot talaga, no? Ayan, kung nakita nyo guys, Presidential Assistant to Farmers, Fisher Folk and Families, November 4 sa Talisay, Batangas. Sabi ko sa inyo guys talagang nakamonitor ang ating mahal na Pangulo, binisita ang Talisay, inuna ang Talisay bago upo ang Laurel, no? So dahil dito mga kababayan, makikita natin ang ating mahal na Pangulo talagang nakikiramay no sa mga namatayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters, sa mga Filipino OFW. Shout out po sa inyong lahat. And of course guys, sa mga Talisay, ayan, sa mga taga Talisay, Batangas, mga kababayan. Kung nakikita nyo dito mga kababayan, dahil ito ay binisita ng ating mahal na Pangulo sapagkat yung malaking damage na iniwan ni Christine dyan sa Batangas. Nako, talaga naman si Christine. Sabi nga ng Pangulo sa kanyang interview, talagang sa kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang po nangyari ito, no? Yung pagbaha, halos lumagpas sa level, mga kababayan, makita nyo naman sa Albay, talagang hanggang bubong. At dito din, talagang sabi nga ng mga taga Batangas, ngayon lang daw nila nararasan yan. Alam nyo, sa mga ganitong mga klaseng sakuna, sabi nga ng mayor ng Talisay, dapat iwasan daw yung kumbaga yung alitan, yung away, dapat magtulungan, magkaisa na lang. Maganda yung actually yung message, yung speech ni Mayor na Tanawan, hindi oras ng pangbabatikos, ayan, yung ganyang words, no? Ang dapat, sabi niya, pagkakaisa at pagtulungan sa mga ganitong klaseng sakuna. Tama naman talaga siya, kaya nga nagpasalamat si Pangulong Marcos Jr. doon sa kanyang sa kanyang speech, no? So dahil dito guys, kung nakikita nyo yung mga materials yan, ay donate po yan ng mga private sector, no? Especially yung itong Metrobank, donate nila yung mga materials na yan. Ay guys, no, napakadami kaya yan. Siyempre, dahil kasama niya po kanyang mga gabinete nandyan, no, sa likuran niya. DILG, ang DSUD, DNR, DSWD, nandyan po yan, Sobrang nakakalungkot sa mga kababayan natin na talagang nasalanta ng bagyong Christine. Grabe talaga ang dinulot nilo. Ang dulot nitong Christine na ito. Kahit sabihin mo may flood control, useless lang po yun. Kung ang flood control talagang mas umaapaw, talagang walang yun guys, walang silbi. Kahit sabihin mo na itong ating mga kababayan gusto naman nila na ayaw mangyari, pero kalikasan po yan wala tayong magagawa, hindi po natin kayang kontrolin, di ba? Tapos ang iba naman, puro batikos naman ang ginagawa. Lahat na po ng baha sinisisi kay Pangulong Marcos Jr. Pero wag kayo wala naman sila na itulong, hindi naman nila kayang solusyonan yung problema ng mga kababayan natin dyan sa Batangas, kahit sa Albay, kahit saan. Wala silang na itutulong kundi paninira lang. Ganon sila katoksik, no? Yan ang mga bersyon ng mga dilis, sa totoo lang. So kung makikita nyo yung mga materials doon mga kababayan, yan po ay bigay ng Metrobank, nabanggit po ng ating mahal na Pangulo. At siyempre condolence po sa mga namatayan mga kababayan. At ayan na sila, mga beswa. So dahil dito guys, pakinggan natin ang kanyang talumpati, speech at ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Hindi lang yung guys, no? Bukod po doon sa milyon-milyon na ibinigay ni Pangulong Marcos Jr. sa mga LGUs o ilang LGUs sa makakatanggap niyan, bukod dyan ay magbigay din siya ng mga kaukulang tulong sa mga magsasaka at yung mga natamaan talaga ng bagyo. Tagti 10K yun guys, no? So dito makikita nyo ang Pangulo, yung kanyang talumpati at sa kanyang speech ni Mayor na Tanawan.
na tanawan. Pakinggan nyo, maganda yung kanyang mensahe mga kababayan. Maraming natatamaan dyan na bumabati ko sa pamahalaan. Oh, especially mga dilis, natamaan sila dyan mga beswa. Pakinggan nyo ito. See you again guys on my next upload video. Bye and babus. God bless Philippines. Salamat sa inyong watching. Ayan. Pakinggan nyo si Mayor. Maganda yung mensahe niya mga kababayan. Eto na. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ating pong Pangulo ng Republika, Ferdinand Bongbong Marcos, sa ating pong mga cabinet secretary na naririto ngayong araw na ito, sa mga mayor, sa mga congressmen na naririto po, at lalong-lalo na po doon sa mga naapektuhan ng bagyong Christine. Magandang umaga po sa inyo lahat. Hindi ko ho palilibrehin ang pagkakataong ito para sabihin kung ano yung mga nangyari dito sa bayan ng Talisay noong kasagsagan ng bagyong Christine. Kung mapapansin po natin, ang Taal Lake ay tumaas ng mahigit na 1 metro sa loob lang ng 3 araw. At kailangan ko hong banggitin ito dahil naririto lahat ang mga concern na tao para gawan ito ng paraan dahil ito'y matagal na naming hinaing na gawa na ng paraan ngayon dahil mayroong mga nangyaring mga sakuna. At kung hindi ito magagawa ng paraan ngayon, pabalik-balik lang na mangyayari ito. At yung mga project na magaganda ng DPWH na circumferential road ay magigiba lamang kung hindi natin magagawa ng paraan na may ayos ang Pansipit River, ay pabalik-balik natin itong mararanasan. Kaya po sa lahat pong ahensya ng pamahalaan na naririto ngayon, ito po ay dapat nating pagtuunan ng pansin dahil maraming nasasayang na infrastruktura pinagagawa ang ating pamahalaan kung hindi natin susolusyonan yung pinakadapat na solusyonan muna. Kung halimbawa ho ay ngayon magkakameron ng bagyo, napakarami ho na mapipinsalang mga tao sa paligid ng lawa ng Taal. Mayroon ho tayong 9 na bayan at 2 syudad na nakakasakop sa paligid ng lawa. Kaya ang hinihiling po namin sa lahat ng ahensya na naririto, pagtulong-tulungan po natin ito at wag na ho tayong magsisihan dahil sabi nga ni Father Toti, hindi ito'y panahon ng pagsisihan. Ito'y panahon ng pagtutulungan. At gusto kong ipaabot sa ating Pangulo na marami pong salamat sa immediate na tulong na ipinadala, gayon din sa taga-DPWH na kaagad ay rumisponde noong kasagsagan ng bagyo, gayon din sa mga kapulisan na ang inaakala natin ay sila ay patulog-tulog lamang pero gabi pa lamang sila ay nariyan at nagre-rescue. Marami pong salamat sa inyo, gayon din po sa ating SILG, sa ating DSWD. Lahat pong tulong ay nakarating dito sa bayan ng Talisay. At ang maganda lang sa mga nangyari ngayon natin malalaman at mamumulat ang ating mga mata. Dahil tayo rin kung minsan ang mayroong kasalanan, tayong mga tao. Kaya ngayon, hanapan natin ang solusyon at iwasan na natin ang pagsisisihan. Kaya sa inyo pong lahat, lalong-lalo na dito sa mga taga-Talisay, babangon ho tayo, kayang-kaya ho natin to dahil mayroong sinasabi na mapalad tayo mga tao na binibigyan ng problema dahil alam niya na kaya natin ito. Kaya sa inyo pong lahat, sana kung nadapa tayo ng 2 beses, bumangon tayo ng 3 beses. Dahil tayong mga taga-Talisay, taga-Batangas, mga sa Pilipinas, ay matatapang, matitikas, matitibay. Kaya po sa inyo pong lahat, sana po ay yung iba nating kababayan ay kailangan ay magtulungan para naman muling makabangon ang ating bayan dahil hindi lang naman ho tayo ang napinsala ng bagyong Christine, mapalad nga lang ho tayo dito sa Talisay at dito ho pumunta ang ating Pangulo at kung minsan ang sasabihin natin, pagka mayroong dilim, palaging may liwanag. At ito ang simula, nariyan po ang ating Pangulo para tayo magliwanag dito sa bagong Talisay para sa bagong Pilipinas. Mabuhay po ang ating bagong Pilipinas. Marami pong salamat. Thank you very much. Ang tanim namin mga saging, mga langka ay talagang lahat ay nagsibaksakan. Was out po ma'am yung amin. Kaya ako'y nananawaga sa aming Pangulo na sana ay kami mga tulungan ang aming barangay Bagbag at barangay Lok at talagang kami epektong daw
Sa tagal ko na ma'am na ako yung edad na 63, ay ngayon lang nangyari sa amin sa Batangas ang pangyayaring yan. Mahal na Pangulo, sana po kami mga taga-agrikultura ay matulungan nyo kami, mabigyan nyo ng pananim, mabigyan nyo kami ng puhunan para kami makabangon muli. Malaki po ang epekto ng bagyong Christine sa amin kasi po ang amin pong pinagkukuhanan ng aming kabuhayan ay sa tanim, sa mga pananim. Ang amin pong mga pananim ay talaga pong totally po sira. At sa ngayon po ay hindi po alam kung paano po uli magsisimula ang mga farmers sa aming lugar. Buong Talisay po kami po ay nagpapasalamat kay Pangulo na kami po ay narating niya ng kanyang tulong. Kami po lubos na pagpapasalamat sa kanya po. Mga kasamahan na sa pamahalaan ng ating mga cabinet secretary, ang gobernador, ang ama ng lalawigan ng Batangas, si Governor Dodong Mandanas, Vice Governor ng Batangas, Mark Leviste, ang alkalde ng bayan ng Talisay, Nestor Natanawan, na nagbigay sa atin ng napakagandang mensahe, ang mga benepisyaryo ng ating presidential assistance na ipamimigay ngayong araw na ito. Mga minamahal kong kababayan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Nais ko pong ipaabot ang aming taus-pusong pakikiramay sa bawat Pilipinong naapektuhan ng bagyong Christine. Itinalaga natin ang araw na ito bilang National Day of Mourning sa ilalim ng Proclamation number 728. Batid namin na hindi madaling maibsan ang sakit na inyong pinagdadaanan. Ngunit umaasa kami na sa suportang handog namin ngayon, kayo ay makapagsimula muli. Mula sa tanggapan ng Pangulo, magkakaloob tayo ng 60 milyong piso na tulong na ipapamahagi ng DSWD para sa munisipalidad ng Batangas, kasama na rito ang mga munisipalidad ng Batangas, kasama na rito ang Talisay, na lubhang naapektuhan ng bagyong Christine. Makakatanggap po ng tigsa 10,000 piso ang mga piling magsasaka at mangingisda na labis na tinamaan ng bagyong ito. Layunin natin na hindi na maulit ang pagkawala ng buhay dahil sa kalamidad. Totoo na mas matindi ang mga bagyo ngayon. Mas malawak, mas malakas, mas mabilis ang pagbabago. Kaya iniulit ko ang mga kautusan sa mga ahensya ng pamahalaan. Una, inaatasan ko ang DOST na pagbutihin ang kanilang warning system upang makapagbigay ng napapanahong babala sa mga panganib dulot ng mga bagyo. Inatasan ko na rin ang DOST at DLG na siguruhin ang tama at maayos na komunikasyon sa mga lokal na pamahalaan upang maging handa naman sila pagparating ang kalamidad. Patuloy din ang programa ng DILG ng Operation Listo na ang layon ay palakasin ang disaster preparedness ng ating mga LGU para sa paghahanda, pagtugon at pagsusubaybay sa mga sakuna. Upang maiwasan ang pagbaha, lalo na sa mga mabababang lugar, pinag-utusan na natin ang NIA, DOE, DNR at MWSS na unti-untiin ang pagbabawas ng tubig mula sa ating mga dam bago pa man dumating ang bagyo. Ang NDRRMC at iba pang ahensya ng pamahalaan ay naatasan na rin na suriin ang kanilang mga pamamaraan sa ilalim ng disaster response upang mas mabilis tayo makapaghatid ng tulong sa mga naapektuhang pamayanan. Ang DPWH ay tinagubilinan natin na pagbutihin ang slope protection design ng ating mga kasada at tulay nang matiyak na ito ay angkop sa pagbabago na klima. Ang administrasyon po ay pinagsisikapang matapos ang Taal Lake Circumferential Road para sa mabilis na biyahe sa bayan ng Talisay, Agoncillo at Laurel. Bukod pa rito, ay mayroon din proyekto ang gobyerno na magkokonekta sa munisipalidad ng Lobo at San Juan. Dahil sa matinding pagbago-bagong panahon,
Ang ating infrastruktura ay dapat masigurong ligtas at angkop sa gitna ng unos at iba pang sakuna. Kaya inaatasan ko na siguruhin ng DPWH na hindi lang ito matatapos sa inaasahang oras, kundi matibay at kalidad din. Kaugnay nito, ang DTI naman ay kailangan suriin at tiyaking maayos ang magagandang klase ng mga materyales at ibang instrumentong gagamitin para sa mga proyektong ito. Bukod sa paggunita, nawa ang araw na ito ay magsilbi na hudyat na pagkakaisa para sa mas matibay na mga infrastruktura at mga programang inuuna ang buhay at dignidad ng bawat Pilipino. Kanina ay namahagi rin po tayo ng mga kagamitan para sa pagpapatayo ng bahay na galing sa donasyon ng Metrobank. Maraming salamat sa inyong tulong. Sa puntong ito, nais kong pasalamatan ang pribadong sektor, kasama na dyan ang Metrobank, mga kawani ng pamahalaan, mga volunteer, mga first responder na nag-alay ng kanilang kakayahan upang makatulong sa ating mga kababayan. Patuloy nating pagtitibayan ang diwa ng bayanihan tungo sa isang bagong Pilipinas na handa sa lahat ng pagsubok. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mabuhay po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa oras na ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng presidential assistance para sa ating mga farmers, fisherfolk at ang kanilang mga pamilya. Ang ating mahal na Pangulo ay sasamahan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers, fisherfolk at kanilang sa bayan ng Talisay na sina Reynaldo Caraan, Lucena Hernandez, Isagani Cacao, Reginio Patricio, Sabino Hernandez, Celso Sumagi, Leopoldo Mendoza, Reynaldo Caristea, Pablo Urna, at Celedonio Opeña. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa oras na ito, inaanyayahan po natin naman po natin ang ating piling alkalde sa tanggapan ng financial assistance mula sa Office of the President. Atin na pong tawagin si Talisay Mayor Nestor Natanawan upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalagang 10 million pesos para sa bayan ng Talisay. Maraming salamat po. Ngayon naman atin pong tawagin si Agoncillo Mayor Cinderella Reyes upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalagang 10 million pesos para sa bayan ng Agoncillo. Maraming salamat po. Ngayon naman atin pong tawagin si Balete Mayor Wilson Maralit upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalagang 10 million pesos para sa bayan ng Balite. Maraming salamat po. Ngayon naman atin pong tawagin si Cuencang Mayor Alexander Magpantay upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalagang 10 million pesos para sa bayan ng Cuenca. Maraming salamat po. Ngayon naman atin pong tawagin si Lemery Mayor Ian Kenneth Alilio upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalagang 10 million pesos para sa bayan ng Lemery. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Isa pong malaking tulong sa po ang inyong pinamahaging tulong para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group picture kasama ang ating mga beneficiaries. Hinihiling po natin ang ating mga beneficiaries at ating mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo. Ready at the count of 3? 1, 2, 3.
Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo sa pagbisita at pamamahagi ng presidential assistance sa ating farmers at fisher folk at kanilang mga pamilya. Muli, mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. So yun guys, no, pakita natin yung highlights, no, sa pagpunta ng Pangulo dyan at binisita niya talaga yung mga nasalanta. Tingnan nyo naman, no, hindi pa sila naka-recover. Ayan, no, sira-sira ang kanilang bahay. At ang Pangulo, tulad nga ng sinabi natin mga kababayan, ay ayan, no, umattend siya ng mass para dito sa mga nasawi. At nakiramay po siya mga kababayan, no, diyan po yan sa Talisay, Batangas. Talagang ganon, no, wala po tayong sisihin dito sapagkat yan po ay kalikasan mga kababayan, no. Ang tanging magagawa lang natin is himbis magbangayan, magpray na lang po tayo, no, manalangin sa Panginoon na sana po hindi na maulit po muli yun yung nangyari, no. Hindi natin kayang kontrole yun mga kababayan sapagkat ay kaakibat natin ang mga sakuna sa mundong ito. Katulad ng sinabi ko, part po ng humankinds ang mga dilubyo. Pero makikita natin mga kababayan kung paano ang pagsolusyon, pagtugon sa mga problema ng ating mga kababayan, lalo sa mga nasalanta ng bagyong Christine dyan po sa Batangas. At nakita naman natin ang ating mahal na Pangulo, hindi po siya nagpabaya, no. Lahat yun gagawan ng paraan at mas maayos ang mga tulay or mga damages na iniwan ni Christine, no. Kaya sa ating mga kababayan ay nako, isantabi nyo yung mga pambabatikos nyo, no, kasi wala naman kayo na itulong sa mga nasalanta. At si Pangulong Marcos lang ang talagang may kakayahan, no, para solusyonan ang problema ng bawat Pilipino. Siyempre guys, kaya nasabi ko because siya ang commander-in-chief, siya ang Pangulo ng Pilipinas, kaya alam niya yung mga idea niya, talagang dapat masunod. At yan naman ang kanyang gagawin. Nakita nyo naman sa kanyang mensahe, for sure po yan ang Pangulo pag sinabi niya, ginagawa niya. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. God bless everyone. Po at tumutulong po ang ating mahal na Pangulo sa ating mga mamamayan dito po sa bayan ng Laurel. Ay malaki po tulong po noon sa amin. Gawa po yun pwede po ulit pagsimulaan. Bali po ibibili po ng bigas, tapos yung mga kailangan sa bahay, tapos yung matitira, babadgetin na lang po. Papasalamat po ako sa ating Pangulong Marcos. Malaki pong tulong sa amin. Sila'y naririto ngayon. Nang bagyo pong iyon, siyempre po, takot. Nalakas ang hangin. Sabi ko po sa mister ko, nakakatakot dahil malakas ang hangin. Tapos nga po, nakakita ko, malaki na ang baha. Hindi naman po makalabas, takot. Baka maliparan ng yero, baka mabagsakan ng mga kahoy. Ganyan po. Tapos nakita po sa labas nga, nung kinabukasan na po ng bagyo, paglabas po namin, aron na po yung nakita namin na malalaking troso nung kami po naggala. Malalaking troso na mga bahay na pinasok ng baha. Kaya po nakakaantig po ng damdamin. Nakakaawa po talaga yung mga pinasok ng baha. Natutuwa po kami sa ating Pangulo dahil kahit po malayo, mahirap marating ang aming bayan, nararating po niya para tumulong. Ganda po magiging epekto sa mga kabarangay, sa mga nasalanta dahil makakatanggap po sila kahit paano, makakatanggap sila ng tulong na malaking bagay po para sa kanila, lalo na po sa mga nasalanta ng bagyo, mga pinasok ng baha, nag-ibang bahay. Malaking tulong po yun sa kanila. Nagpapasalamat po ako kay President dahil po sa kanyang malaking tulong na ginagawa sa ating bayan. Napakalaking tulong po ng kanyang ginagawa, lalo na po sa aming bayan na kailangan po makabangon
At dahil po sa tulong niya, talagang makakabangon po.